for this reason that I am here, because your friend Vic Rodriguez is not for sale. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Isa po sa mga speaker dito sa ginaganap ngayon na hakbang ng maisog dito sa Davao, itong pagtitipon-tipon ng mga sumusuporta sa tunay na pagbabago at mga taga-suporta ng mga Duterte, at ganon din yung mga kumukontra sa Chacha, which is ang sinusulong ay Peking People Initiative. Naku po, si Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan po natin, ay isiniwalat itong mga bulok na sistema ng ating gobyerno, bulok na sistema ng administrasyong Marcos po, mga kababayan po natin. At syempre, itong pagkontra nga, kasama nga sa kumukontra, dito ay si Atty. Vic Rodriguez sa sinusulong na People's Initiative, itong pagbabago, pagbalangkas ng ating 1987 Constitution. Uy, si Atty. Vic yan. Si dating ES Vic yan. Bakit kaya siya naririto? Buti ay naririto siya, kasama na natin siya. At nais ko pong sagutin kung bakit ako naririto ngayong hapon. Sapagkat nakalagay doon sa isang post na aking nabasa, ang Davao City at ang Davaoenos are not for sale. And precisely for this reason that I am here, because your friend is not for sale. And this is also, I believe, our message today, all leaders, when we go down and go back to our respective places, to cascade all the way to our friends, our neighbors, our families. Huwag ho tayong papasilaw sa kakaunting salapi o malaking salapi kapalit ng ating mga pirma. Napakahirap tumahimik at manahimik sapagkat ang linalapastangan ay ang ating saligang batas. Ang linalapastangan ay hindi lamang ang ating kinabukasan. Higit pa riyan ang kinabukasan ng ating mga anak at ng mga susunod pang salinlahi. Our signatures, they are not for sale. Our person, our character, our integrity, our dignity, we are not all for sale. Kaya tayo nandito ngayon sa Davao upang pag-usapan itong mga taong ginagamit at linulustay ang pera sa kaban ng bansa upang lapastanganin ang ating saligang batas, upang lapastanganin ang ating lahing Pilipino at upang lapastanganin ang darating pang salinlahi. Ako ho ay kasama ninyong tumitindig sapagkat matagal na ho ako rin tumindig. Humarap po ako sa napakaraming tao. And again, let me just put this in proper context. I'm not here in front of you to attribute any greatness to myself or on myself. Wala ho. Hindi ko sinasabi na ako'y ganito, ako'y ganyan. Subalit hindi rin naman may tatanggi na humarap po ako sa napakaraming tao at ginawa yung aking trabaho nung huling katapos na halalan ng 2022. Kaya ho ako, pakiramdam ko hanggang ngayon, halos araw-araw may mga tumatago sa akin. Mula't iba't ibang lugar. Nagtatanong ano na ho ang nangyari, ano ang ating gagawin, tama ba itong pipirma kami, etc. etc. So itong mga tao ito ay yung mga nagtiwala noong pa ho nagsimula kaming lumaban at simula nung kampanya at hanggang sa yun nga ay naging nanalo na. At yan nga po ay history na. Ito po yung bahagi hindi lamang ng 31 million Filipino people who entrusted their trust and respect and hope nung tayo po ay umaharap sa inyo. Ito po ay buong bayan na, buong Pilipinas na, buong bansa na. Hindi ko masagot because I have no means to provide any assistance and help. But, kagaya nga ho na sinasabi ko, hindi ko naman ho hiniling na ako ay mapunta kung nasaan man yung aking posisyon sa lipunan ngayon. Kagaya po ngayon, hindi ko naman ho hiningi na ako'y mapunta rito ngayong hapon at makasama kayo. Ito po ay pagkakataon na mukhang inuugnay talaga ng panahon.
na tayo ay magsama-sama muli sapagkat muli na namang sinusubukan ang ating saligang batas, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. Hindi ba nung tayo ay nagbuklod-buklod, nagsama-sama, ang ating tema ay unity? Ang tsatsaba, ang paglustay ng pera ng kaban ng bansa, yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak? I feel responsible because I have met many people. I have convinced many people, many leaders to support my candidate then. And ito na nga po tayo, subalit marami yata talagang elemento sa pamahalaan natin ngayon na ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili, kung paano manatili sa kapangyarihan at paanong higit pang lustayin ang kaban ng bayan. Kaya ho ako, dito sa All Leaders Forum, kasama po ninyo ako. Kaagapay po ninyo ako at naninindigan kasama ninyo. Nakakatakot sapagkat iba na ho ang ating panahon ngayon. Sino ba naman ang hindi makakaramdam kahit man lang kaunting kaba kapag ganito ang uri ng politika at pamumulitika ng mga nasa pamahalaan. Nariyan, nakita ko kanina, si Lorraine, si Ka Eric, ang ating mga kaibigan sa SMNI, di na ho tayo kinakailangan lumayo. Yung mga biktima rin ho yan sapagkat pilit binubusalan ang lahat na nagsasalita ng pawang katotohanan. Pero hindi mangyayari dito sa Davao. Kaya nga ho dito sinimulan itong Leaders Forum sapagkat dito hindi kayang bilhin ang mga mamamayan dito sa Davao, hindi kayang busalan ang mga Pilipino. At dito sa Davao, hindi tayo natatakot, hindi tayo matatakot, at hindi tayo magpapasindak. Nais ko rin po kayong i-congratulate lahat sapagkat malaking pagkakaiba yung ating pong pagpupulong ngayon. Yung ating pong crowd ngayon doon sa sa isang ginagawang kasalukuyang pagpupulong. Alam niyo na kung saan yan. Dito ho, walang allowance. Dito ho, hindi tayo ibinubus. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earned leave credits. Dito po, wala kayong pipirmang signature para patunayan sa inyong mga department heads na kayo ay present kayong araw ng linggo. Araw ng linggo, araw natin sa mga pamilya, kaming mga macho't magino, araw ng paglalaba, subalit naririto tayo ngayon sapagkat voluntaryo tayong naninindigan, ipaglaban ang ating saligang batas at huwag tayong pumayag, lalapastanganin ng iilan ang ating bansa, ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng ating mga anak. Kanina ho ay nagpresenta si Congressman Sid noong proseso ng budget. At linahad din niya po roon yung mga related constitutional provisions. Kung bakit nagmumula sa Congress ang budget, ano yung pwedeng hindi galawin, ano yung maaaring pag-usapan, at ano lamang yung limitasyon ng pamahalaan. At bukod ho doon, mainit na pinag-uusapan din. Itong topic na ho ito, talagang malapit sa puso ko. Dahil ang dami ko nakausap, justices, may justice, incumbent retired lawyers. Kako alam ninyo, tayong mga abogado ang dapat namumuno sa usapin ng charter change. Whether you are for or against charter change, dapat tayong nangunguna upang balangkasin ito at pasimplihin ang usapan sa mga ordinaryong mamamayan. Sapagkat kung tayong mga abogado, aayaan nating lapastanganin ang saligang batas kung saan din kami nanumpa bago kami tagapin at magkaroon ng role of attorneys. Na marapat siguro, isurrender na namin yung aming lisensya ng pagiging abogado kung hindi kami titindig at pagtatanggol ang ating saligang batas. We are not attacking any single personality here. Tayo po ay issue-based. At hindi may iwasang maging politikal sapagkat ang nag-uusad
ng mga usaping charter change ay mga nakapaloob sa strukturang politikal. Kaya hindi pwede sabihin pinopolitika ang charter change. If we really want a people's initiative, leave the initiative to the people. Hindi po yung sinabi kanina na private initiative. Hindi vested initiative ng mga vested interest groups. Kaya nabanggit ko yun dahil nauuso yung pirma at ang dami ko rin ng kaibigan. Mahal ko rin itong mga kaibigan kong ito. Kaya lang walang magawa. Sapagkat compelled po yung attendance nila doon sa ginagawang pagtitipon ngayon sa Maynila. Sabi ko, sige lang, pero siguro iwasan na lang yung pagpirma ng attendance sheet sapagkat yung attendance sheet nakakasiguro tayo, malamang i-attach yan doon sa petition later on for charter change. Hindi po yan yung people's initiative na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po doon sa section 16 of Article 13 ng ating saligang batas. Nauugnay po yun sa budgeting process at sa pinag-uusapang tsatsya. The right of the people, tayo po yun, and their organization, yung mga iba't ibang organization, to be represented and take part in efficient and responsible participation at all levels of social, political, and economic decision shall not be abridged. Nasa saligang batas po yun. So yung ginagawa po nila na pagpapapirma ng blankong papel, ilalagay mo yung pangalan, ilalagay mo yung address, alamang ilalagay mo rin yung presinto at ang yung pirma, attach po nila yan sa petisyon eh. Hindi po yan yung people's initiative na nakasaad sa ating saligang batas. At nadesisyonan na rin po ng Korte Suprema yan, maraming beses na, 2 kaso. At ang sabi ng Korte Suprema yan, ang totoong people's initiative, bago ka magpapirma, kinakailangan yung petisyon mismo ay binababasa, nauunawaan ng mga taong pinapipirma mo. Sapagkat ang pirma po natin is an affirmation na nabasa mo yung linalaman ng dokumentong pinirmahan mo at tinitindigan mo na sang-ayon ka o nararapat lamang na susugan yung dokumentong pinirmahan mo. Hindi yung pimirma ka kung hindi kita bibigyan ng AYIX. Hindi kita bibigyan ng ayuda. O sasabihin sa ni Congressman, wala kang medical assistance. Wag ho tayong pumayag nun. At sa tingin ko naman, dito sa bulwagang ito, tayong lahat ay nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Kausap ko si Manong John. Ang ating layunin ay balangkasin yung mga usapin na bumabalot sa ating lipunan ngayon at meron tayong obligasyon pagbalik natin sa ating mga lugar, sa ating mga pamayanan na ipaliwanag sa tao kung ano yung nating nararapat gawin. Huwag po tayong patakot. Nakakatakot kung mag-isa ka. Pero sa araw na to, ang dami pala natin. Kaya hindi tayo dapat matakot at hindi tayo dapat magpatakot.